Good day po, sir and ma'am, and welcome na naman po sa isang medyo may kabuluhang video. Ang ating pong tatalakayin ngayong araw ay tungkol po sa pinaka-trending ngayon, ang Nipah virus. May virus na naman, di na tayo tinantanan ng mga virus na to. Pero, ano nga ba ang Nipah virus? Ang Nipah virus ay isang sakit na nakukuha na naman sa paniki o sa mga fruit bats. So, gaya ng COVID, yes po, opo, sa paniki. Pero, hindi sa pag-consume ng paniki o yung pagkatay ng paniki. Ang Nipah virus po ay nanggiging o nabubuo kapag halimbawa, inihian or kinagatan ng infected po na bat yung fruits, tapos na-consume po natin directly na mga tao yung prutas na yun, o na-consume po ng example po kasi sa World Health Organization is yung baboy. Tapos yung baboy na yun na nakakain ng infected na fruits ay nakain din natin. Ayun, magkakaroon din tayo ng Nipah virus. So, kung mapapansin po ninyo, unlike po sa COVID-19, hindi siya airborne type na virus. No, mas mahirap yun sa COVID kasi airborne yung sakit. Pero dito naman sa Nipah virus, syempre, mahirap pa rin kung magkakaroon tayo nito. Kaya, iba yung pag-iingat pa rin. So, ang Nipah virus po ay hindi bago. Ito po ay nag-originate pa o nagkaroon na ng Nipah virus mula pa noong 1999, ang unang recorded which is sa Malaysia. Sa ngayon po kasi meron pong outbreak na nangyari sa India. Kung narinig nyo po ay nag-lockdown din sila. Yes, nag-lockdown, patay na naman. Diba parang pamilyar no? Dati noong 2019, diba nagkaroon ng pagsabog tong si Taal, tapos lumunod na yung virus, tapos ngayon na namang 2023, bare months ulit. May smog effect tayo mula kay Taal Volcano, tapos meron na naman ito na naman itong pauso. Nako, kakaiba. At Diyos ko, hindi na tayo tinantanan talaga ng Nipah virus na to, no? May bagong virus na naman. So, yung Nipah virus ay meron pong recorded sa southern India, sa Kerala, southern part ng India, ay 2 sa kasamaang palad po ang nasawi, no? At kung saan kadahilanan na nilockdown po ang area na yun ay isa sa preventive measure na kanilang pamahalaan upang hindi na kumalat pa ang naturang virus. Ngayon ay nagsasagawa sila ng contact tracing. Sounds family. Contact tracing, yes. Doon sa mga malalapit na tao, doon sa 2 nasawi, which is around 700 people na dapat nilang i-test at tignan. At ang masama pa dito, sa ngayon, ay wala pang gamot ang Nipah virus or wala siyang injection gaya ni COVID, di ba? Meron na tayong mga vaccine, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer. So, itong si Nipah virus ay hindi pa nagawan ng injection na pangontra. Kahit na ang tagal kung titignan nyo, since 1999 sa Malaysia, tas nagkaroon din ng record sa Bangladesh. Ang pinaka main host ng Nipah virus ay fruit bats, na kung saan ay meron din tayo dito sa Pilipinas. So ano nga ba yung mga sintomas ng Nipah virus? Papakita ko sa inyo yung screen. Una, respiratory illness, medyo hirap huminga. Pangalawa, fainting or disorientation, nahihimatay. Headache, abdominal pain, course, lagnat, then pagsusuka at panghihina or fatigue. Kung meron ka ng mga nabanggit na sintomas, actually parang common sa or hawig yung sintomas sa normal na trangkaso, no? Pero maaga at maigi siguro na magpatingin tayo sa ating mga hospital, gaya nga po ng sabi at ina-advise sa ating mga balita. Wala namang masamang magpa-check up. Ito ay makakatulong na rin para sa ating paggaling. Ano nga ba yung mga steps or mga pangunahing gawain para ma-prevent natin ang Nipah virus o para maiwas tayo sa naturang virus? Una,
Maintain high level of personal hygiene. Palagi po tayong maghuhugas ng kamay, no? Palaging mag-spray pa din tayo ng alcohol. Hindi naman porke tapos na yung COVID, hindi na tayo mag-spray. So, mag-spray pa rin tayo ng alcohol, at of course, palagi pa rin nating isuot ang mga face mask natin, lalo na't ngayon ay hindi pa rin nawawala yung volcanic smog ni Taal. Then next, avoid eating fruits in the infected areas. Hindi naman sinasabing umiwas sa pagkain ng prutas, pero hanggat maaari ay linisin natin ito ng maigi, hugasan, no? Tayo naman, dito sa Pilipinas naman, bago naman kainin yung mga bagay-bagay, lagi naman nating hinuhugasan. So, i-maintain po natin yung ganun. Then, ayun, i-report initially kung merong mga symptoms, gaya na nasabi ko kanina. At, eto pa, avoid consuming pork, no, in the infected areas. Or, avoid consuming pork for the meantime, daw. Pero, dahil wala pa namang naitala dito sa ating bansa, hindi naman sinabing wag kumain ng baboy, no? Ang sabi ay umiwas lamang kumain ng baboy sa infected areas. Pero dahil wala pa naman tayong mga infected areas dito sa ating bansa, ay maaari naman tayong kumain ng baboy hanggat maaari. Siguro controlled lang, o tignan muna natin kasi iba pa rin ang nag-iingat. Pero again, hindi naman sinabing bawal kumain. Ang sabi ay umiwas muna sa pagkain daw ng baboy. Kasi nga, yung mga baboy ay isa sa pangunahing pinanggagalingan. Dahil baka yun na ipakain sa kanilang natural fruits, ay yung mga prutas na isinasama sa pagkain nila ay maaring naihian o nakagat na ng mga fruit bats natin sa probinsya, ganun. Pero again, hindi sinabing bawal kumain. Ang sabi ay umiwas lamang since wala pa namang infected at tabalita dito sa ating bansa. Sa tingin ko ay safe pa rin naman kumain ng pork. So, yun lamang mga sir and ma'am. Sana ay minapulot po kayo ulit na kaalaman dito sa ating channel. Patuloy po tayong mag-ingat at patuloy po nating ipagdasal ang ating bansa na hindi naman umabot sa atin ang nabanggit or itong Nipah virus. Dahil naramdaman at naranasan naman natin ang hirap noong panahon ng pandemic ng COVID-19. Yun lamang po sir and ma'am, at mag-iingat po kayo palagi. Pag may update tayo sa Nipah virus, gagawa ko agad na next video. Salamat po!